Good afternoon po uli. Ready? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung bakit napakahirap ng Pilipino. Sabi nila, nung gadon, marami raw pumupunta sa mall. Hindi niya raw napapansin na mahirap ang Pilipino. Maraming nakain. Maraming namimili. Ewan ko kung anong utak meron yun. Hindi niya nakikita yung tunay. Yung ano na lang yung Lazada boys. Tambak ang di-deliver sa customer. Sabi ko, magkano naman inaabot nyo sa isang araw? Malinis sa gas. 600 lang oh. Guloy mo, napakadelikadong mag-drive nun. Ang dami oh, nakasako. Tapos yung mga sa Robinson, itong mall na to, may nakausap ako, hindi raw binabayaran ng SS dahil matagal na siya doon sa amo niya. Halos tama lang daw yung kita. Sa akin na lang. May paupa ako, may pensyong konti. Isa anak ko, may sarili rin akong bahay. Ubus pa rin. Wala talagang matira. Pagpunta mo sa palengke, sa isang araw, 3 lang kami sa bahay. Sa isang araw, halos 1,000. Wala talagang matira. Baon nga sa utang kung tutusin. Wala talaga. Ibig sabihin ng buhay, makikita mo lang, ganyan. Yung nagalaw, mamasyal sa mall, ikot-ikot, nakain. Pero yung tunay na ano lang, walang pera sa bangko, panama lang. Siguro ang mayaman, yung mga tuso. O kaya yung may negosyong straight ben. Pero ang alam ko, ang mayayaman talaga mga tuso. Kasi hindi ka naman yayaman kung parehas ka eh. Talagang iba. Ibang-iba yung buhay noong formula ni Marcos, nung tatay, kesa ngayon. Ang pagkakaiba ito, noon, isang kotse lang ang pumapasok. Toyota. Tapos tayo pa nagawa. Noon, marami tayong bigas. Pinakamagagandang klase pa. Noon, maraming lupa gobyerno. Marami siyang pabrika, marami siyang government owned na business. Yung Shell, kanya yan. Yung Petron, kanya yan. PNOC. May National Steel Mill tayo eh, nung araw. May Mariwasa. Sa madaling salita, lahat ng produkto
Pilipino gumagawa. Ibig sabihin nun, may trabaho. Mayaman ang gobyerno. Kaya nga ang daming project eh. Ba't ngayon, parang lahat nanggagaling sa labas. Oo. Kotse. Lahat nanggagaling sa labas. Wala nang ginagawa ang mga Pilipino. Maski gitara, maski kutsara nga eh, China pa eh. Rep. Wala, pasok lang ng pasok. Ukay-ukay. Ano mo mga trabaho ng Pilipino o BPO, kalakal, delivery, tindera, kainan. Wala na. Alagang wala sa wala. Wala tayong product na tayong mismo ang gumagawa. Patay. Lahat sa labas. Paano sasabihin maganda buhay niyan? Halos makakita mo ang daming nagkalat na pulubi. Ang mga pulis puro nang gagancho. Ang mga senador puro grandstanding. Mga pulis puro manggagancho. Puro sa drugs. Yung mga maliliit naman puro rin sa drugs. Anong kainat na natin yan? Pag nagmahal ang bigas sa labas, lahat damay. Yung Meralco, puro sa mga tuso. Yung Maynilad, sa tuso rin. Walang pag-aari ang Pilipino katulad noong araw. Napakahirap. Ewan ko ba't nagkaganyan magmula nung ni Cory. Dapat yung Meralco, yung tubig, sa Pilipino yan. National Grid, National Steel. Lahat dapat sa Pilipino yan. Ibig sabihin, hindi pagmamayari ng tuso. Nagkukutsabahan nga yung kuryente tubig. Sasabihin nila walang tubig para makapagtaas lang. Ganun din sa kuryente. Wala nang nangyari sa atin. Parang yung Maharlika, tahimik na. Sino ba naman foreigner ang mag-i-invest na ang taas ng kuryente, ang taas ng labor? Kaya nga lumalabas yung ibang pabrika sa Cambodia, sa Malaysia. Kasi nga ang taas ng kuryente. Bakit hindi kinukuha ng gobyerno yan? Para makontrol yung mga investor. Ibig sabihin, dito sila mag-i-invest kung mura yan. Wala. Talagang magmula nung kay Cory, palpak. Merong mga mayor na nagbenta ng lupa sa Makati. Meron ding si Ramos, nagbenta rin ng lupa. Lahat kinaldag, lahat kinurakot, lahat ng umupo, nag-pork barrel, walang itinira. Tapos ngayon sasabihin, wala raw. Nakakatawa talaga tayo.
wala tayong pag-aari. Ang ospital, imbis na dapat sa gobyerno rin yan, paopera ka, 1 milyon, 2 milyon, patay ka rin. Ang diagnosis sa'yo palala. Kasi gusto, operahan ka, mga doktor. Doktor, pulis, lahat puro sa pera. Abogado, lahat tuso. Judge, puro tuso na. Kasi kailangan ng malaking pera para ma-maintain yung yung kabuhayan. Walang nangyari. Hindi katulad talaga ni Apo. Kaya bilib na bilib ako kay Apo noon. Talagang siya lang ang nakapagpaano ng golden years. Sayang. Kung makakapagpayo sana ako doon sa anak, sino ba tayo? Mali ang pananaw na lahat manggagaling sa labas. Okay, maraming salamat po. Pananaw ko lang po yun. Pero maraming salamat po ulit. Binubukas ko lang lahat ng sa akin para lumuwag dibdib ko. Anyway, malapit na tayo. Baka naman may makaintindi. Naawa lang ako sa mga Pilipino talaga. Thank you po ulit.